Please continue. Yes, Your Honor. Sige. Tapos po, nung may tumabi po sa akin kotse, sabi niya, kasi nakabukas po yung bintana ko eh. Nagbaba siya ng bintana, sabi niya, yung sumuntok sa kotse mo, nasa QA, wala dyan sa E-Road. So nag-turn po ako na papuntang Quezon Avenue. Habang bumabagtas po kami, nakita ko po siya palinga-linga. So ginawa ko po, kung makikita niyo po sa CCTV ng barangay, kinakabig ko po yung kotse ko, unti-unti pakanan. Sinisigawan ko siya na itabi mo. Bilangga mo ko, sinuntok mo yung kotse ko, itabi mo, mag-usap tayo. Ayaw ho niyang tumabi. So ang ginawa ho niya, pumunta ho sa left side ko, labas po nung bike lane. Kaya kung makikita niyo po, labas na po ng bike lane, yan po, yung pagpasok ko po sa bike lane na yan, dahil nga ho pinapatabi ko siya. Yung paglabas ko naman po dyan sa bike lane na yan, dahil kumaliwa nga po siya, pumunta siya sa left side. Na ayaw naman ho talaga niyan tumabi. Ang sa akin po, bilang dati pong otoridad, gusto ko lang kung implement yung natin, yung citizens arrest. Dahil sinuntok po yung kotse ko at minura ko sa harapan ko po eh. So, gusto ko po implement lang yung Rule 113 natin na Section 5, yung citizens arrest. Dahil wala pong pulis ako makita eh. Pero kung may pulis po ako nakita, tatawagin ko po, pauhuli ko po siya. Ngayon, wala naman ako rason para magalit ng husto at habulin siya kung hindi ho totoo na sinuntok niya ho yung kotse ko. Wala ho ako rason para Ang maganda po nito, nanawagan po ako ron sa kumukuha ng video. Bakit alam niya beforehand na may mangyayari sa amin ni Mr. Banjola dahil as if may nakita siya o nakapture siya na insidente ng panununtok. At yung kotse naman po na tumabi sa akin sa Welcome Rotonda at nagsabing, yung sumuntok ng kotse mo nasa Quezon Avenue, iniimbitahan ko rin po sana to shed light para malaman po natin yung buong katotohanan. Kilala mo yun. Hindi po, yun nga po eh. So, binalikan po namin ng pulis galas. Dala po namin yung mobile ng galas, kasama po si Mr. Banjola, inisa-isa namin lahat yung CCTV para makita po kung paano ako nabangga sa likod at paano po humantong sa pagsuntok sa kotse ko para buong-buo po yung video sana. Humingi po ako ng kapatawaran sa inyong lahat na hindi po ako nakapagpigil na mabatukan siya. Kasi nga, ang haba ho nung habulan namin eh. At masakit po kasi sa loob ko yung suntukin yung kotse ko at dirty finger ako sa mukha. Yung bangga po niya sa bumper, initial na bangga niya, pwede ko pa hong patawarin eh, Your Honor. Pero yung sinuntok sa harapan ko at dirty finger ako, parang nag-isip nga ho ako, nag-second thought ako na actually mag-i-erode na ho sana ako eh. Kung walang tumabi sa akin na kotse at nagsumigaw, na yung sumuntok ng kotse mo, tumiretso ng QA. Pagbaba ko po, sabi ko, ba't ayaw mo tumabi? Kanina pa kita hinahabol. Sabi niya, bakit? Ano ba ang problema? Sabi niya ho, yung mata niya nanlilisik. Siyempre, mahina na ho ako, matanda na ho ako eh. Dumidepensa po ako, maatras ako. Pero inamin ko na po, umingi po ako ng tawad dahil nabatukan ko po siya. O, ikaw una ng batok. Opo. Oh, Inaamin ka. ko po yun. Siguro dala po na silakbo ng damdamin ko sa pagkakasuntok niya po sa kotse ko, Your Honor. Yun lang So, po. nung binatukan ka, nalilisik na yung mata mo na atakihin mo siya? Hindi po, Your Honor. Actually, normal reaction lang po sa atin yung pag binatukan tayo, magre-react po tayo, kahit sinong tao po. Anong reaction mo? Susugurin ko sana siya. Susugurin mo siya? Opo. Kasi reaction po, Sigurado ka, susugurin mo siya? gumalaw po ako ng ganun eh. Oh. Nagano po ako sa... So, sinabi mo ngayon, na susugurin mo sana siya. kasi binatukan niyo po. Binatukan ka nga eh. Reaction ko po talaga yun na pag bumaba ako ng bike, anin ko siya Oh, may baril po. Kaya hindi na po ako na matas ka. matras po ako. Baril po yun, wala akong patama doon. Tuloy ko lang. Ikaw, bakit ka nag-decide na kumasa ng baril? Bumunot at kumasa ng baril? Ang intention ko po noon, bumunot ako at nagkasa ng baril
Dahil pasugod po siya sa akin, kahit i-review po natin yung ano, inamin naman niya, susugod siya. Dinipensa ko lang po yung sarili ko at 45 degrees lang po. Alam niyo naman po yun, naka 45 degrees lang po tayo. Dahil pag gusto lang natin i-disable yung tao, But- if ever susunggaban niya ako. But still, kahit hindi mo tinutok, gantuting pa rin Opo, yun. mali po. Kasalanan. Pulis ka, di ba? Opo, opo. Once may hawak ka ng baril, tinutok mo o hindi, sa harapan ng tao, Yes, Your still Honor. gantuting yun. Yes, Your Honor. So, Humingi po ako ng... Revised Penal Code violation yun. di ba? Yes, Your Honor. Humingi po ako ng tawad sa parte pong yung pambabato ko at yung pagbunot ko at yung pagkasa ko. Humingi po ako ng tawad sa lahat. Hindi lang po sa kanya o sa lahat po sa inyo. Kasalanan ko po yun, nabigla po ako eh. Kasi ang isip ko po noon, idepensa ko yung sarili ko dahil hindi naman ako ganun kalakas eh. Galing ako sa spine operation eh. So, isip ko, yung inamin naman po niya, susugurin niya ako. So, sa akin po is, yung element na isya kumanman lang siya, wag niya akong masugod. Kasi kung madadakma niya po ako, baka mapatay niya po ako. Mahina po ako eh. Bagong opera po ako eh. So, Mr. Willie Banjula, Alan po, Your Honor. Alan, Opo. Willie, taga-media yun, di ba? Media yung Willie Banjula. Alan Banjula, Opo, opo. clear tayo Opo. na susugurin mo siya. Kaya siya nakabunot ng baril at nakapagkasa. Normal reaction ko lang po yun, Eh, Your ano Honor. reaction mo? Kasi binatukan niya ako eh. Oh, binatukan ka. Opo. Bumaba po ako ng Gusto bike. niya retaliate. Opo, So, yung sa galit. kaso lang po, inano niya na ako ng, kasi ba't niya ako binatukan eh? Sabi ko, pwede naman niya ako kausapin na maayos. Oo nga, bakit mo siya binatukan? Kasi ayaw niya kong Ah. huminto. Mula Espanya po, ang haba po ng habulan namin. Hindi, nakahinto na nga eh. Hindi, Hinto na doon. nung ano po, nung hinahabol ko po siya, Oh. dapat po, kung talagang tinong tao siya, biker, dapat, kasi marami po akong kaibigan biker, wala akong nakilalang biker. Maski ako po, nagbabike po kami na anak ko dati, nung araw na wala pa ako sakit. Pero hindi ho namin inugali yung mampalo o manuntok ng kotse. Kasi alam namin, masama ho yun. Magagalit yung may kotse po. Ang nangyari ho po sa akin, ulitin ko po, yung galit ko nakita niyo po sa CCTV, pambabato, pagbunod ng baril, pagkasa. Lahat po yun, iniisip ko yun dahil pasugod po siya sa akin. Aktong susugod po talaga siya sa akin. Siyempre, dala po ng kahinaan ko, may sakit po ako. Ang punto ko lang po doon is, yung takutin siya na wag sumugod. Wag niya akong takmain kasi mapapatay niya ako. Pag bumagsak ko kami, hindi na ako makakatayo kasi galing po ako sa operation. So, ganun po yung intention ko lang. Kaya, Yung baril mo ba, kumpleto ng papilis yun? yes, Your Honor, kompleto po. Pero kang PTC-4 Opo, para doon. opo. So what happened after that? EPO, anong ginawa niyo sa baril niya? Sir, yung ginamit po na baril was confiscated by QCPD, sir. Immediately, sir, yung nung nakita natin yung insidente. Sandali ha? That was confiscated after that incident o matagal na? Kung hindi nag-viral yung video, hindi na confiscate. General Torre, Your Honor, what happened sa baril niya? Sandali, General Torre. sagutin Ang ko lang baril po. mo, o sige. Your Honor, nasa Galas Police Station po kami, before kami maghiwa-hiwalay, nagka-areglo na kami, hinanap po ng investigador yung papeles ko, ng baril ko. Nilabas ko po yung PTC, registration, LTOP. Sabi ko, pwede ko ring kunin yung baril ko sa bag ko, ilalabas ko. Okay lang ba? Sige po, tanggalan niyo po ng bala. Tinanggalan ko po ng bala. Binigay ko po sa investigador. Sabi ng investigador, Gonzales, pwede bang i-turn in mo ito sa amin dahil sa insidente? Sabi ko, bilang dating pulis, alam ko naman kung walang file case at kompleto ang papers ng baril ko, siguro di na kailangan i-turn in. Not unless may magpa-file ng kaso sa akin. However, sabi po nung investigador ko, kasi sabi ni CO, tayo pong mga PNCO, pag sinabi ng CO, sumusunod po tayo kaagad. Kaya ang sagot ko po, sinabi ba ng CO ninyo? Oo, Sargento, sabi niya. O sige, iwan ko na. Resibuhan niyo, turn in ko.
Ganun po ako kadaling nag-turn in po ng baril ko po. Okay. So, kinuha pala, kinumpiskate talaga pala ang baril mo. Yes, Doon sa Galas Station. yes, Your Honor. Kinuha, kinumpiskate Opo. after that incident. Yes, Your Honor. Okay. General Lucas, afterwards, ano nangyari na? So, nung nakita namin yung video na lumabas nung August 27, that was Sunday, I immediately called up General Torre kung na-identify yung bumunot sir ng baril. So immediately thereafter, binigay sa amin ni General Torre yung report. So on that day, nirevoke namin yung LTAP ni Mr. Gonzales, which consists of 4 firearms, 3 caliber 45 and 1 caliber 9mm. Thereafter, nung August 28, kinonfiscate na namin yung 3 baril niya. Yun, Honor. Dapat lang, kasi mamaya magdadrive siya, makahagip na naman ng sasakyan yan. Baka bubulot na naman ng baril yan. In fact, sa news article na ito, kinumin ka pa po ng judge. Kayo po ba yung PO3 Wilfredo Gonzales? Tama ho ba? Yes, Your Honor. Ako po yung whistleblower ng drug recycling sa loob ng Philippine National Police that time. Opo, kasi ito nga po, sabi ni Judge Peralta, he commended witnesses PO3 Wilfredo Gonzales and SPO3 Renato Resurrection for mastering the courage to expose an anomaly against their colleagues and superiors. Kumbaga, yung mga senior officers mo, kayo po ang nag-witness at kumbaga kayo ang nagsabi na talaga may nangyaring bribery. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Ito pa, continue. Two men who were Obilla's subordinates had blown the whistle on the bribe. Gonzales testified that Obilla tried to give him 15,000 as his share but he refused to take the money. Without them, the anomaly could not have been unearthed and the perpetrators could have gone unpunished. Sabi po ni Judge Peralta. So, Sir Gonzales, may ginawa ka palang kabutihan noon. 2001. Pero nung nag-2018 hanggang ngayon, parang lahat na lang nangyari. Bakit ang dami mong kaso sa barangay pa lamang? What happened in that span? May ginawa kang kabutihan noon pero 20 years after, mukhang naiba yung karakter mo. Your Honor, mabuti nga po na nabuksan po natin tong issue to. Mula po nung mag-whistleblower po ako, nabaril ang bahay ko, nasira pag-aral ng mga anak ko, nahinto. Pero hindi po ako umatras. Sabi ni Chief PNP Mendoza doon, tsaka si General Aglipa, huwag kang atras kahit nang bigyan ka ng pera. May nag-bribe po sa akin ng 3 million. Sinorender ko po sa Station 9. Kila Colonel Ubilla po at Colonel De La Cruz. Pero hindi ko po alam na nanakawin lang po pala. Magbula po noon, katakot-takot na po ang naging kalbaryo ko po sa serbisyo. Kahit madami po akong medalya, tinutumbasan naman po ako ng 14 na kaso. Anong mga kalbaryo na pinagdaanan mo? Sa serbisyo? Kinasuhan po ako ng mga kung ano, yung robbery po, hindi po ako po yan. Yung theft, hindi po ako po yan. Yung coercion, lahat po yan, dumaan po sa sa Congress nung araw. Dahil inihiring po yung complainant na may hines na alleged witness sana namin naging hostile po dahil nabigyan ng pera. So, kalbaryo, pinagsasabi mo, anong connection yung pagbaril mo, yung may nabaril ka na, saan yung picture nitong binaril mo? Kasama ba ito sa kalbaryo mo dahil doon sa ginawa mong pag-testify against your Your Honor, superior? Your Honor, yung nabaril ko po, isang amok. Ano? Isang amok po siya na adik. Amok nga, yun ang claim mo. Pero Hindi, napatunayan, ang investigasyon dito, wala nakitang kutsilyo. Kaya ka nga na-desisyon na i-dismiss dahil nga doon sa, Your Honor, dahil dito sa investigasyon na ito. Your Honor, pwede ko po ituloy. Yes, go ahead. Sa RTC 77 po, dismiss po yung kaso niyan, acquitted po ako. At pagdating po sa... It doesn't mean na if acquitted ka criminally, administratively acquitted ka rin. No.
It doesn't follow because sa korte, sa criminal case, ang kailangan dyan is proof beyond reasonable doubt. Pwede po. Sa administrative is only preponderance of evidence. Yes, Your Oh, Honor. so yan ha, kaya you correct your Pwede ko, understanding ha? yes, Your Honor. Yeah. Pwede ko pong ituloy, Your Honor. Nagkaroon po ng full-blown investigation ito sa PNP. Uma-attend po kami ng hearing at ng abogado ko, si Atty. Bayubay, Kik, then Captain Dio. Uma-attend po ako ng hearing, nung summary hearing sa custodial unit po siya naka-assign, si Captain Dio. Now, Colonel Dio of ES daw po. Ngayon, 4 times, may receive po, may radio message, registered hindi naman po uma-attend po yung complainant ko. Nung malaman namin, kaya pala hindi uma-attend, hindi naman ata na ibibigay ng kamag-anak ni Ovilia, hinahatulan ng bitay. Alleged po yung dapat ibayad sa kanya para umattend. Kaya po nasabing Calvario, Sandali ha, anong connection ni Obilia doon na ikaw nagbaril ng tao? kasi yung lawyer po na kila Ovilia po, yun po yung nagbabalak umattend nun doon sa summary hearing ko, pero hindi po tumuloy dahil hindi ho ata paid. So in short po, At least, oh, those are all your assumptions ha? Those are all your assumptions. Sige, go ahead. yes, Your Honor. After full-blown investigation po ito, after 4 hearings na hindi po uma-attend yung kabilang party, nag-request po kami kay Captain Dio at saka yung lawyer ko ng resolution. Kung ano resolution niya, dapat i-drop and close niya na po. Nagtataka po ako, ting pupunta po kami ng lawyer ko, sinasabi ni Captain Dio, he submitted his resolution to the IDM. But on 2013, I was surprised. One Colonel Pusana called me up and said, mag-submit ka lahat ng documents ng Huertas case. Mag-submit ka lahat dito ng Huertas case folder. Kasi wala akong hawak. Ako ang second summary hearing officer mo.